Ipinadala ng Philippine Coast Guard ang BRP Cape San Agustin para itaboy ang isang barko ng China Coast Guard sa bahagi po ng Zambales. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Warship na ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China ang humabol sa barko ng PCG sa Scarborough Shoal bago ito nauwi sa pagbangga sa barko ng China Coast Guard ilang araw matapos nito. Jet fighter naman ng China ang umaligid sa Cessna Caravan ng PCG sa gitna ng MDA flight. Sa kabila ng mga insidenteng ito, igigingit pa rin ng Pilipinas ang ating karapatan sa West Philippine Sea sa paraang hindi ang bansa ang magsisimula ng gulo. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, hindi pa panahon para manguna ang Armed Forces of the Philippines sa mga operasyon sa Bajo de Masinloc at mananatili pa rin itong law enforcement na mandato ng PCG at BIFAR. Umaasa rin si Año na hindi natataas pa ang tensyon at prioridad pa rin sa pagresolba sa mga gusot sa karagatan ang diplomasya. Iginiit naman ng Department of Foreign Affairs na walang pananagutan ang Pilipinas sa naging banggaan ng mga barko ng China sa Scarborough Shoal. Ipinaalala rin ng DFA na ang China ang dapat na magbayad sa mga naging pinsala sa ating kagamitan noong June 17, 2024 incident sa Ayungin Shoal, pati na ang pagbalik sa mga armas na iligal na kinuha. Ipinadala naman ng BRP Cape San Agustin ng PCG para bantayan at itaboy ang isang barko ng China Coast Guard na may bow number 3306. Huli itong namataan 58 nautical miles mula sa Capones Point, Zambales. For so many months since January, the China Coast Guard are also being deployed not just in Bajo de Masinloc, starting this year. They're also trying to normalize their presence off the coast of Zambales and even Pangasinan, and I think even in Ilocos. So that is the reason why we are constantly deploying Coast Guard vessel to make sure that the China Coast Guard will never normalize such deployment in other coastal provinces. 4 na barko ng China Coast Guard ang nasa bisinidad ngayon ng Bajo de Masinloc habang na-monitor din ng isang Chinese research vessel na Xiangyang Hongten. Sabi ng isang security analyst, inaasahan na patuloy pa rin ang iligal na pananatili ng mga barko ng China at posibleng mas maging agresibo pa ang mga ito. Dahil nga napahiya sila nung nakaraan doon sa clash ng dalawang barko nila, particularly warship and Coast Guard vessel, naturally, really need to show to the world na malakas pa rin sila. Pabalik naman na ng mainland China ang nagbanggaang China Coast Guard vessel at PLA Navy warship. These vessels are not proceeding to those reclaimed islands ng China na usually ginagamit nila for logistical run. These two vessels are directly proceeding to mainland China. It is sailing on its own. It is escorted by China Coast Guard vessel and also some Chinese maritime militia. Samantala, na-recover ng isang mayang isda sa baybayin ng Sitio Gunting, Barangay Bonbon sa Looc, Occidental Mindoro, ang isang debris ng Chinese rocket na may marking na Long March 7A. May haba itong 14 na talampakan at lapad na 10 talampakan. I-turn over na ito sa PCG para sa maayos na kustodiya. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.